Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 1 verse 17. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. From faith to faith, paano ba natin dapat ipamuhay ang ating Christian life? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Very clear po ang Bible diyan. Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 17 sa English Bible po, sabi from faith to faith. Ano po? Sa simula hanggang sa wakas ng ating buhay, dapat po ay sa pamamagitan ng pananampalataya tayo lalakad. Kaya alam niyo po, nagkaroon ng problema dyan yung mga taga-Galacia. Kaya sila po ay pinagsabihan ni San Pablo sa Galatians chapter 3 verse 5. Ang sabi rito, bakit ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong pananalig, sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Kasi po yung mga Galatians, naka-experience sila ng kilos ng Espiritu sa kanilang buhay. In fact, binabanggit nga rito, nakaranas sila ng mga miracles, Kaya lang may mga nakapasok po sa kanilang mga maling tagapagturo. Yung po mga tagapagturo ng kautusan na isinisingit na pilit sa gospel na dapat tuparin na to the letter yung pong kautusan ni Moses. Kumbaga, para bang sinasabi nila, para maging lubos kayong Kristiyano, kailangan maging Hudyo kayo. Parang ganoon po. Kaya dito po, nagalit si Saint Paul, Parang sinasabi niya, ano nangyari sa inyo? Ba't kayo nagpadaya? Sabi sa Galatians chapter 3, verse 3, sabi rito, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. So, kasi ganun po ang turo ng mga maling tagapagturo ng kautusan. Tinuturo nila yung legalism na sa pamamagitan ng human effort, malulugod ang Diyos sa atin. Sabi ni San Pablo, hindi ganoon. Kaya kayo kinalugdan ng Diyos, kaya siya nagpakita ng mga himala sa inyong buhay, kumilos ang Holy Spirit sa inyong buhay, ayan ay dahil sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya alam niyo mga kapatid, pagka pinag-aaralan natin ito, hindi natin alam, minsan tayo rin unaware na nadadaya tayo ng maling turo, na we are committing the same mistakes na ginawa nitong mga taga-Galacia, Kaya marami sa atin nagtatanong, bakit kaya ako hindi nakakaranas ng pagkilos ng Diyos sa aking buhay? Bakit nawala yung mga miracles, yung mga answered prayers sa aking buhay, Pastor? Boring ang aking Christian life. Alam niyo po, dati nahirapan ako sagutin yan. Pero minsan, sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos, ni-recall ko mismo yung aking Christian experience. At alam niyo po, hindi niyo napapansin, nung kayo'y baby Christian pa lamang, ang dami niyong answered prayers. Nakakaranas kayo ng mga miracles nung bago pa lamang kayong born again. Tapos nagtaka kayo habang tumatagal para bagang ganoon. Anong nangyari? Ba't hindi ko na nararanasan yung mga himalang katulad ng nararanasan ko noon? Yung mga answered prayers. Kasi alam niyo po, napakahalaga ng tinatawag na childlike faith na binabanggit ng Panginoon doon sa Matthew chapter 18 verse 3. Nung baby Christian tayo, we simply believe. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, napakinggan natin yun, naniwala tayo. Kaya nagugulat tayo, na-amaze tayo. Parang ang bilis ng pagkilos ng Panginoon. Yun po yung nangyari sa mga taga-Galatians. They simply believe na experience silang pagkilos ng Diyos. Pero ang question, nung tumatagal na tayo, marami na tayong natututunang human reason na ino-incorporate natin sa pag-aaral natin ng Biblia. In fact, sa panahon natin ngayon, yung ibang tao, pinapaliwanag yung Biblia scientifically, di ba? Sa pamamagitan ng human reason.
ina-apply yung Biblia sa pamamagitan ng human ability. Kaya ang nangyayari, ang Biblia nagiging parang moral code, or parang rule book. Ang Biblia po at ang Christianity, supernatural po yan eh. Pagka nanampalataya ka po sa sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, katulad po nung pinag-aralan natin yesterday kay Abraham, makakaranas tayo ng supernatural na pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kita po ninyo? So, unaware tayo. Nagiging katulad tayo ng mga Galatians. Akala natin patalinuhan, pagalingan sa pag-i-explain according to human reason, yung Biblia. Or sinusunod natin ito to the letter, katulad ng mga Hudyo. Akala natin sa pamamagitan ng husay at galing natin, mabubuting gawa natin, doon napiplis ang Diyos. Hindi po. Napiplis lamang ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At malinaw po yan sa Bible. Sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God. Kaya nga sa Galatians chapter 3 verse 6, ang sabi po diyan, si Abraham nanalig lang siya, and it was credited to him as righteousness. Ang linaw-linaw po, nanampalataya lang si Abraham. At alam niyo po, God can only be pleased by faith. Hindi po napiplease ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga good works. Di ba? Yung pag-aaral natin, basic yan sa Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Akala natin, napiplease natin ng Lord sa ating mabubuting gawa. Makapagmamalaki po tayo pag ganoon Kaya mapapansin nyo sa Bible, ang daming argument ni St. Paul about good works. Kasi kino-confront ni St. Paul yung mga Hudyo na pinipilit sinisingit yung turo ng kautusan sa Christianity. Naintindihan nyo na bakit punong-puno ng argument si St. Paul from the book of Romans, Galatians, Ephesians, na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya tayo naliligtas at hindi sa ating mabubuting gawa. Kasi pwede tayong magmalaki. At higit sa lahat, hindi maluluwalhati ang Diyos kung kaya nating iligtas ang ating sarili. Kaya lahat po ng ginagawa natin ngayon, dapat ginagawa natin ng may pananampalataya. Hindi na po please ang Lord pagka sasabihin natin, Lord, present naman ako every Sunday. Or nagbibigay naman ako ng malaking offering. Nagsiserve naman ako sa ministry. Nagbabasa naman ako ng Biblia at nagpe-pray. Yung mga bagay na yan mabuti kung ginagawa mo ng may pananampalataya. Pero kung walang pananampalataya, ginagawa mo lang sa pamamagitan ng sarili mong lakas, hindi po napiplease ang Lord dyan. Kaya dapat bumalik tayo sa mensahe ng pananampalataya. Katulad po nung description sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Pagka ang isang tao, kahit makasalanan siya, nanalig siya sa Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia, siya ay maliligtas. Naligtas siya dahil sa pananampalataya, sa kagandahang loob ng Diyos, hindi dahil sa kanyang mabubuting gawa. Ganon din sa mga pananalangin natin. Yung hinihingi lang ng Diyos, manalig tayo sa kanyang mga pangako. At ang Diyos kikilo sa ating mga buhay. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid na tayo bumalik sa mensahe ng pananampalataya. Live your Christian life from faith to faith. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 1 verse 17. Tayo'y naligtas sa ating pananampalataya. At dapat mamuhay tayo sa pamamagitan din ng pananampalataya. At hindi ka mag-i-struggle, hindi magiging mahirap ang Christian life mo. Yung para kang marami laging responsibilidad na gagawin o burdened ka masyado. Hindi po, hindi gusto ng Lord yun. Sabi ng Panginoon, my yoke is easy and my burden is light. At may experience mo pa more of God. Mas mararanasan mo ngayon yung mga himalat answered prayers kapag lumalakad ka ng may pananampalataya. Kasi ang Christian life, hindi yan nakadepend sa sarili mong husay o galing. Ang Christian life nakadepend yan sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay kung ikaw ay nananalig. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.